Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 administrative cases bukod sa kasong sedisyon, isinampa sa pro-Duterte na police vlogger. PBBM nangakong kukumpinsihin ng ilang bansa na lumagda sa nuclear test ban. Mahigit 2 million pesos na halaga ng marijuana at ecstasy nasabat sa Cavite. 2 suspect arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nadagdagan pa ng 5 kasong administratibo bukod sa kasong inciting to sedition ang isinampa laban sa police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Ayon kay QCPD Director Colonel Melesio Buslig Jr., nai-refer na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang isang kaso para sa grave misconduct, isa para sa conduct unbecoming of a police officer at 2 sa kasong less grave neglect of duty. Ang ika-5 kaso na para rin sa less grave neglect of duty ay inirefer naman sa NCRPO dahil sa pagliban nito sa trabaho ng walang approval. Ayon kay Buslig, awol ang kontrobersyal na pulis mula pa noong March 6, kahit na iginigiit ni Fontillas na nakalive lamang siya. Posibleng maharap sa summary dismissal proceedings si Fontillas kung mananatili itong awol hanggang April 5. Una nang sinampahan ng kasong sedisyon na may koreksyon sa Cybercrime Prevention Act ang nasabing pulis dahil sa mga post nitong tumutuligsa sa Pangulo at sa PNP at naghihikayat na mag-alsa laban sa gobyerno kaugnay na naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa rin ito nagpo-post at nagla-live sa Facebook page nito, Fonts STV Vlogs. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kukumbinsihin ito ang ilang bansa na lumagda sa nuclear test na. Ito'y matapos ang ginawang pagbisita noong Martes ni Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization o CTBTO Executive Secretary Robert Floyd kay PBBM. Hiningi ni Floyd ang tulong kay PBBM para kumbinsihin ang mga leaders ng Tonga, Bhutan at Nepal upang pirmahan at ratipikahan ng CTBT na inadapt ng UN General Assembly noong September 10, 1996. Layon nitong ipagbawal ang anumang nuclear weapon test, explosion sa anumang lugar sa mundo at papatawan ng parusa ang bansang lalabag sa kasunduan. Sa kasalukuyan, nasa 187 nations na ang lumagda habang nasa 178 naman ang nagratipika sa nasabing treaty. 2 high-value drug personalities ang arestado sa buy-bust operation ng PIDEA Regional Office 4A, PIDEA Cavite Provincial Office at Cavite Maritime Police sa isang subdivision sa Barangay Buhay na Tubig, Imus City, Cavite, kamakailan. Kinilala ang mga suspect na sina alias G, 26 anyos, isang freelance graphic designer, at alias Kirsty, 21, isang estudyante at parehong residente ng nasabing barangay. Nasamsam sa kanila ang 1,000 piraso ng hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Iba't ibang anyo ng high-grade marijuana o kush na may halagang 179,000 pesos. Vape carts na may marijuana extract, isang digital weighing scale at buy-bust money. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nakakulong sa PIDEA Region 4A Custodial Facility sa Santa Rosa City, Laguna. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.